Nako, eto ho at viral na viral ho ngayon. Ito hong nangyari mismo kay PCO, Undersecretary Claire Castro, diyan po sa Canada. At siya po ay, nakatikim ho ng mga sigaw, mura, mula po sa mga Pilipino diyan po sa Vancouver, Canada. At talagang ipinaramdam ng mga Pinoy doon yung kanilang galit sa laban po sa Marcos Jr. administration. At alam naman nila, yung tagapagsalita ay itong si Yusek Claire Castro. At dito ho mga kababayan ay ipapakita ko ulit. Bagamat yung iba siguro nakita nyo na. Pero ang isa raw po sa talagang ipinagdamdam nitong si Yusek Claire Castro, nang siya raw po ay tawagin na pangit. oh, nang sabihan daw siya ng pangit, yun daw, doon parang hindi raw totoo yun. Sabi niya. At ito, pakinggan natin mga kababayan, itong kanyang pahayag na kung saan ay sabi niya, yung mga nagsasabi ng pangit, sinungaling. So, ano ibig sabihin ng binabanggit ni Yusek Claire Castro? So, hindi raw po siya pangit, kundi, siya raw po ay maganda. Sabi niya, sinabihan ako ng pangit Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, yun po. Ito, panoorin niyo mga kababayan, yung binabanggit niya na nang sabihan siya ng sinungaling. Ito, panoorin natin itong si Yusek Claire Castro. So, at sinabihan ako ng pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, okay, yan po, napakinggan nyo. Ayan, inano ko lang muna, inedit ko lang yung portion na yan na binabanggit niya. Pero mamaya, pararinig ko natin yung buong kanyang interview. At ang sinasabi niya, mukhang parang nakaramdam daw siya ng takot, no? Dito po sa, nang siya po ay paligiran. At, pero sigurado naman ho, yung mga Pilipino roon, at yun, medyo sisigawan ka kung ano man, pero hindi ka naman sasaktan. Kasi talagang bawal naman ho yun. At alam ho ng mga Pilipino na yon. Pero sabi nga ho, ito, panoorin nyo mga kababayan, yung nangyari mismo dito ho kay Yusek Claire Castro na kung saan ay talagang tinutukan ho siya ng mga Pilipino doon at pinagsisigawan. Kaya nga umabot po sa punto na yung mga pulis, nakiusap po sa mga Pilipino na wag na raw po siyang sigawan at ito ho, panoorin niyo mga kababayan, itong eksena na kung saan ay sinusundan po ng mga realista itong si Yusek Claire Castro at sakto, pumunta na po sa mga pulis at nagpasaklolo. Ito, panoorin niyo mga kababayan, ito pong eksenang ito. Shame on you, Anti-Claire, Anti-Claire. Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Okay. kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but they put credit on you guys, just let them be. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit mo! Ang pangit mo! Putang ina 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 mo! Kamatay ka na sana! Kamatay ka na! Putang ina mo! Di. Yan po, napanood nyo mga kababayan, talagang grabe, may mga malulutong na mura pa ho ang inabot ni Yusek Claire Castro at meron sumisigaw na BBM resign, sinungaling, magnanakaw, etc. etc. So mabibigyan to. At sakto ho ay yun, nakiusap at may nagpasaklolo ho sa Canadian Police. Ito pong si Yusek Castro na kung saan wag naman daw siyang
sigawan at mura-murahin. Kasi doon nga, sa video nga ho ito, nilinaw ng pulis na pinahihintulutan ang mapayapang protesta at malayang pagpapahayag po ng saloobin. Ngunit, inihiling na wag nang habulin at sigawan yung mga opisyal dahil takot na raw umano itong si Yuse Claire Castro. O, yun ho. Yun nga, narinig nyo kanina, pinaano ko, no? Yung napanood yung video, ang sabi, we want to let you know that you are allowed to protest but don't yell at her and follow her around because she's scared. Ayun, sabi ko ng pulis. At nauna rito, sinabi na ng pulis sa mga demonstrador na you can film them all you want. O, kunan nyo. O, videohan nyo kung ano man, wala pong problema. Feel free to say whatever you guys want. But you have to stop yelling at her and following her around, sabi po ng pulis. So, yun po mga kababayan, ang nangyari diyan po sa Vancouver, Canada, na kung saan ito pong si Yuse Claire Castro ay kasama ho sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. So, yun po ang kaganapan. Samantala, ay ito ho, yung buong interview kay Yuse Castro na kung saan ay kanyang binabanggit, mga kababayan, na parang, ang sabi, meron daw hong karapatan. Meron naman daw hong karapatan sa pamahayag. Yung masabi ho kung ano man, yung dapat nilang sabihin. Pero ang sabi niya, ugali raw, parang nabastos daw siya. Tapos yung mga Pilipino raw doon, kapag ganyan ang inyong ugali, hindi raw kayo unlad. Sige, panoorin nyo mga kaubayan, ito nga interview. Sagot ho ito ni Yuse Claire Castro sa mga demonstrador. Ito ho. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Yuse Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa violente. Yung pagiging violente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so, kinausap na namin sila kasi sumusunod sila Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Okay, yan po, napanood nyo at nagbigay ho ng matinding pahayag itong si Yuse Claire Castro. At matapos nga yung insidenteng nangyari dyan po sa Vancouver, Canada, kung saan ay sinundan at sinigawan, minura siya ng ilang mga Pilipinong nagpoprotesta habang nasa official coverage ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. At sa panayam, sinabi ho ni Castro na nagsimula ang insidente nang lapitan siya ng isang Pilipino at sabi niya ho, sigawan ng you ask your president to resign.
At ayon sa kanya, kalaunan ay dumamin yung mga sumusunod sa kanila. Dahilan upang hindi na nila matapos yung kanilang ginagawa. Nagbibideo, ano raw sila, no? Gumagawa ng reel. So, yung parang coverage. So. At iginit po ni Jose Castro na kinikilala niya yung karapatan ng bawat isa sa malayang pagpapahayag. Ngunit, hindi umano ito dapat na nauuwi sa pambabastos. Meron daw pong freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangang maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Ito ho, mga kababayan. At nagbigay din siya ng mensahe sa mga sangkot sa insidente na sabi niya, ganyan, napanood nyo naman kanina, kakaplay lang ho natin. Sabi niya, kung ganyan talaga yung magiging ugali ng mga Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Parang sinasabi niya, itong mga taga Vancouver, mahihirap na mga Pilipino doon. Ako naman sa tingin ko, bagamat sila po ay naghahanap buhay, di ba? At para po sa kanilang pamilya, alam niyo, ang laki ng ng kanilang kontribusyon, ipinadadalang dolyar dito sa Pilipinas para po sa kanilang mga kamag-anak, yung mga remittances. Yan yung mga Pilipino doon, parang minali ito ni Jose Claire Castro. So, ganun parang sabi niya, mahirap daw kayo kasi pangit daw ng ugali nyo dyan sa mga taga Vancouver. At ibinahagi rin ni Castro na tinawag umano nga siyang pangit at sinungaling habang sa mga kumakalat na video, marinig din na sa ilang demonstrador. Kanina, pinarinig ko natin, di ba? Ang sabi, shame on you, Auntie Claire. Cry baby, pangit. At paulit-ulit na may PI, na? Talagang matindi yung mga pagmumura. So, yan po mga kaumayan. At base sa kanya, no, yung sa interview, ay sabi niya, nakaramdam din naman siya ng kahit pa paano pangamba. Dahil sa sinugod daw siya, dalawa lang ho sila. Dalawa lang daw sila, no, ng taga PTV4. So, yun ho. Yun ho. At talagang kumaga sa ay talagang hindi po naitago at hindi po kinimkim ng mga Pilipino sa Canada, sa Vancouver, yung kanilang pagkadismaya at yung kanilang galit laban po sa Marcos Jr. administration. So, matindi ho talaga, no? At dito ho, kasi alam naman natin, pag nagsalita ho itong si Auntie Claire, di ba? Talagang wala rin preno yung bibig, matalas po yung dila nito kung kaya't nung nakatsyempo ho itong mga Pilipino, yung mga protesters, demonstrador dyan po sa Vancouver, yun na. At nakaganti ho sila ito kay Auntie Claire. Yun ho mga kababayan. Kasi talagang, di ba, sa mga press con ho dyan po sa Malacanang, ay, di ba, marami po nagagalit Kasi sa press con ho ni Jose Claire Castro, laging idinadamay ho basta pag laging may nakahanda yan na pambana to sa mga Duterte. Di po ba? So, yun po ang nangyari diyan po sa Vancouver. At samantala, may mga reaksyon na rin diyan sa nangyari. Ito, maganda ho itong payo ni Senator Robin Padilla. At siguro, ito'y kaugnay na rin ng nangyari dito po kay Jose Claire Castro. Sabi niya, huwag maging balat sibuyas yung mga opisyal ng gobyerno. Yun. At sa isang social media post, ginit ni Senator Padilla na bahagi ng demokrasya ang mapayapang pagpapahayag ng saloobin at dapat umanong tanggapin na mga nasa pamahalaan ang batikos ng publiko. So sabi niya, huwag tayong balat sibuyas. Sa gobyerno, pinili natin na trabahong ito, kaya tanggapin natin lahat ng pag-aalipusta dahil ang bayan ay ibinibingit na natin sa kawalan. So yun po. At binigyan din po ng senador na nakita niya mismo na hindi umano naging maras ang mga nagprotesta. So sabi niya, nakita niya rin mismo Hindi naman talaga nanggugulo. Hindi naninira at hindi gumagamit ng karahasan, ipinapahayag lang nila yung kanilang saloobin sa pamamagitan ng kanilang mga placards, boses at bandila.
So, yung po binabanggit ho ni Senator Padilla, di ka naman sinaktan. Parang kumbaga sa ano, sinigawan ka. Tapos may mga placards, resign, sinungaling ka. Pero ang isa talaga sa hindi nagustuhan ni Yusek Claire Castro, yung sabihan siyang pangit. at sinungaling. So, sinungaling daw ho yung mga nagsabi na pangit. Ang ibig niyang sabihin, hindi siya pangit, maganda siya. Kasi parang ganun ho. Pero ayon po kay Senator Padilla, hindi dapat na ituring na kabastusan ang mapayapang protesta dahil karapatan ito ng bawat Pilipino. Ayon. Kaya hindi po kabastusan yan, no? So ang pahayag ng senador ay kasunod po naging panayam kay Claire Castro na kung saan sinabi niyang kinuyog siya ng ilang Pilipino habang gumagawa ng video sa Vancouver at giniit na may freedom of expression. Ngunit hindi umano kailangang maging bastos sa pagpapahayag ng mga saloobin. So yun po mga kababayan, at least ngayon mukhang sabihin natin nakakanas din si Auntie Claire, si Yusek Claire na ganito, no? Ganito pala. Kasi pag sa Pilipinas siya at nasa Malacanang, di ba? Talagang, siyempre, iba ang ano ron eh. Hindi ho niya na direkta at malapitan na nakakasalamuha yung taong bayan. Kasi madalas ho siya, nasa loob lang siya ng Malacanang. Tapos ay ang kasama niya ho doon, yung Malacanang reporter. Tapos ay yung mga official ho doon. So wala ho. Pero ngayon, ito, ewan ko lang ho, baka pag lumabas na ho ito dyan sa Pilipinas, sa atin, dito sa Pilipinas, at baka gayahin na ho ito. Baka pag pumunta ito sa supermarket o sa mga mall, nako, baka pagsisigawan na rin ho ito. Alam naman natin, talaga napakarami ho ng mga kababayan natin na talagang dismayado at galit na galit po sa kasalukuyang administrasyong Marcos dahil sa mga nangyayari. Unang-una, yung napakatindi ho na nangyaring korupsyon o katiwalian sa ating pamahalaan, lalo na ho yung marami hong naibulsa na pondo mula po sa flood control. Skandal na yan, trilyong piso ho mga kababayan. At ngayon, alalahanin ho natin dahil sa meron ng papasok na bagyo. Actually, kahit walang ang bagyo sa atin, yung bumagsak lang ho yung malakas na ulan, nako, baha na po. At sigurado maaalala ho natin yung masaklap na sinapito ng ating mga kababayan. Marami pong namatay dahil po sa baha. Marami nasirang ari-arian dahil sa baha. Tapos ditong mga nagnakaw na pera para sa baha, wala po ho nakukulong na maayos. Wala ho. Yung sinasabing mga kontraktor, wala nga ho nangyari. Di ba? Sabi ho ni Senator Ping Lacson, 67, kontraktor, congressman, kontraktor pa. Ni isa man congressman, wala pa ho nakukulong. Di po ba? So, paano ba nung nangyayari sa atin? Talaga naman, kaya talagang parang walang katapusan itong nakawan dito po sa ating gobyerno. Okay, sige, ano po masasabi niyo rito sa ating pinag-uusapan? Sabi ho, ito yung dinanas ho na pinaliguan, umani ng mura. Sigaw, ito pong si Auntie Claire, diyan po sa Vancouver, Canada. Kayo po, ano masasabi niya? Sabi ho ni Senator Robin Padilla, huwag maging balat sibuyas, yung mga ganyang sabing paninigaw, o sabihin natin, ikaw ay binabatikos, bahagi po yan ng trabaho tungkulin ng isang opisyal ng gobyerno. Kayo po, ano masasabi niyo rito, mga kababayan? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel, at para maibulas niyo rin po yung damdamin laban po dito kay Auntie Claire at sa Marcos Jr. Administration. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook, yung aking page, ka Eli Saludar, at yung aking main na FB account ay Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.